Basa ang sahig ng banyo. Bukas ang shower. Pero mas nakakatakot, sa loob ng kwarto, sa madilim na sulok ng upuang may armrest, may nakaupo daw na lalaki. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang. Nagsorry pa nga raw si Ma'am Singer kasi baka daw maling kwarto. Pero nang tingnan niya ang keycard, tama ang room. Mabilis siyang bumalik sa front desk. Takot na takot. Pina-check niya sa amin. Sa system, siya talaga ang nakatalagang guest doon. Walang ibang naka-check-in. Sinamahan pa siya ng guard pabalik sa room. Pagdating sa loob, wala na ang lalaki. Malinis na ang banyo, pero ang bathtub, basa pa rin. Hindi lang guests ang may kwento. Nung panahon ng renovation, isang worker ang nagkukwento sa amin. Naka-block off daw ang isang buong floor para sa construction, kaya kahit anong pindot, hindi dapat tumigil ang elevator doon. Pero isang hapon, bumukas ang elevator sa floor na yon. Nasa gilid lang si Kuya Worker. Nagulat siya kasi may batang lalaki. Nakatayo lang. Nakatitig. Sumigaw si Kuya, "Hoy, bawal dito!" Pero bigla raw tumakbo yung bata papasok sa hallway. Hinabol niya. Umabot siya sa dulo ng hallway. Pero doon, sa isang sulok, tumagos ang bata sa pader. Wala siyang naabutan. Wala ring daanan sa likod ng pader. Solidong semento. "Kuya Ken, totoo ang mga to. Hindi lang kami staff, hindi lang mga guest. Pati mga construction crew may kwento. Hanggang ngayon, pag naiisip ko, yung hotel na yon, parang nananahimik lang ang mga kaluluwa. Pero alam ko, gising sila. Tahimik lang. Kung sakali mang bumalik yung hotel, sana hindi na nila gambalain ang bagong mga bisita. O baka naghihintay lang sila ng panibagong kwento."